Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Para, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama pa rin po natin, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Tega Tito. At kami po ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At syempre, Tito P, direkta na tayo sa source para mabilis, maganda na kagad yung usapan. Dalawang special guest co-host natin ngayon. Simulan natin muna dun sa idol ko na nagyabang sa Facebook at tingnan natin kung mapapansin ng Adidas. Pinagyabang niya sa akin yung pinagyabang niya sa buong mundo pre kung ilang kilometro yung mga pinagtatakbo niya. Pati sa IG, yung mga PR. Pare po mo 5 kilometers ng ilan yun? Huwag ka muna magpakilala. Ilan 22 minutes. 22 minutes na hiya naman ako doon. Walang iba mga kaibigan. Lawrence Bibar ng Comedy Manila. What's up? Let's go. Pero ilang minutes, Lawrence? Ilang minutes? 5 kilometers? 22 minutes lang naman. Tang ina mo. Iyang hiya naman yung Sub 30 plus. iyang hiya naman yung yung isang oras ko para maka 5K. Wait, umabot ka ng isang oras sa 5K. Sobrang, hindi na kasalanan ni Lawrence yun, pre. Yun nga, nahiya ako. So, ang maganda doon, pre, parang nape-pressure ako na to be better. Kanina naman, pare, nag 40 minutes naman ako para maka 5K. So, improving. Pero, pare, ang pagbabalik, walang iba. Pinakamamahal ng Machong Chismisan, Mr. Bean Agua ng Comedy Manila. Hi, Bean. Welcome to Machong Chismisan. Hello guys, ako ang secret DDS ng podcasting. Bin, hindi ko natanong before the episode. Ano bang, asan ba tayo? Pwede ba natin pag-usapan o hindi natin pwede pag-usapan? Asan tayo? Sa bar? Bagsak ako. Ano pa? Salamat, Macho Chismisan na pinagdasal niyo ako, pinagdasal niyo bumagsak ako. Kayo sige. Hindi, pero Bin, ikaw na rin naman nag-open. Gusto mo naming sabihin, mahal ka namin dito sa Machong Chismisan. So, come back stronger tayo, Bin. Kasi, di ba si Lenny Robredo nga, di ba, 2 beses nag-take ng bar. So, so sa second take, dapat pumasa ka na para may chance ka na maging Vice President ng Pilipinas. Pero hindi siya naman wala yun si Lenny hindi ata pumasa ng una kasi pinagbubuntis niya yung panganay niya. May pinagbubuntis ka ba, Bin? Hindi ko pa alam. Wala pa naman tumatawag. Pero Bin, kailangan sa second take, makapasa ka na para may chances ka na para maging Vice President ng Pilipinas. Pero kailangan mamatay din yung asawa mo. Hindi totoo yan kasi di naman naging Vice President si Lenny. Oo, tama. Hindi, Secret DDS. medyo may lang ako, may suggestion ako. Naisip ko lang. Kung hindi gumana yung prayers natin kay Lord para pumasa si Bin, try natin kay Satanas. Baka... Ito isa yan sa mga natutunan ko na walang Diyos. Sobra extreme na ng nangyari sa'yo, Bin, Ito, ibinibigay natin lahat kay Bin dahil di ba may stages yan? Asan ka na bang stage ngayon, Bin? Nasa tapos na ako sa denial Nasa siguro, bargaining. Sabi ko, magdi-DDS ako, tapos... Akala ko nasa denial ka pa rin na may Diyos. Hindi, tanggap ko na wala. May ganun, okay lang yun kasi normal lang naman na nagre-retake sa bar. So... Si Digong din naman na gano'n nag-take. Ilang take si Digong? Take to rin ba siya? Ng fentanyl? Ewan ko Pero wala na siguro ngayon.
Okay na yun. Ayun na. Pero Bin, we're rooting for you, Bin. Take two. Kailangan pa rin namin ng abogadong kaibigan. So, umaasa pa rin ako. Ikaw na yung closest thing ko sa abogadong kaibigan ngayon eh. So, I'm rooting for you. Unless may bago kaming makilala, tapos pwede ka na namin i-chipwera. One take lang. Ito na i-guess nyo. Teka, si Lawrence, kamusta natin? Lawrence, kamusta ka na? Okay naman. Nag-New Year ako sa Laguna. So, nisita ko yung mother ko. Saya naman, pare. Pero bumaksa ka ba sa bar? Hindi. Nag-board exam ako. One take lang ako eh. Take that, Vin. Taga-UP to eh. Mali yan ang tinatanong mo ko eh. Taga-UP tong isa eh. Hindi, mas mahirap yung bar eh. Hindi, mas mahirap bar. Walang malayo. Malayo. Sa tingin ko malayo yung difficulty level ng bar exam. Kaya ako nag-comsci eh. Para walang mga barbar sa mga board exam. Alam ko hindi ako papasa dyan eh. Mga idol ko kayo dyan. Pero yung civil law ba? Sorry, yung civil law, gusto mo ba yung part na yun ng law? Civil law? Yun yung pinakamataas ko. Surprisingly. Nice. Sa grades. Kaya magkasundo tayo. Kasi civil engineering ka. Pero Vin, ito walang biro. Pinag-uusapan namin ni Lawrence na we were actually rooting for you and supporting you during that specific time. Nakanood kami ng live, pre. Pinagtiyagaan namin yung parang game show na announcement ng top 10 ng bar exam. Pinagtiyagaan namin yon kasi nag-expect din ako na nasa top 10 ka eh. Tapos nung pinalabas yung listahan nung sa live stream, di ba, pinalabas yung listahan, nandun din ako at nasa gitna ako ng meeting na napamura ako dahil nga pagkatapos ng Buena something, Buenaventura kagad yung sumunod. Buena Pe. Si Emil pumasa. Pero Bin, punta tayo sa wins ng pamilya mo. So, viral ngayon sa social media, guys, yung pagpapalit ng anyo ni Michael Pacquiao. Younger brother ba? Older brother mo yun, Vin? Younger. Twin brother ko yun. Sabay kami lumabas. Una ilong. Sige, pagbigyan. Hindi natin ng konteksto, guys. Kasi alam naman natin na si Vin, matagal na nating inaasar na kamukha niya yung pinakagwapong anak ni Manny Pacquiao na si Michael. Anong pangalan? Hindi. Eman Bacosa. Kamukha. Sorry. Pero nag-viral ngayon. Parang sunod-sunod yung pag-viral ng mga anak ni Manny Pacquiao nitong nakaraan eh. Oo. Nagsimula si Eman Bacosa kasi nga sa good looks. At Vin, nagkatotoo yung prediction mo. Dumating, guys. Guys, ito, Machong Chismisan first. Dito sa Machong Chismisan, sinabi ni Vin Binaagua na magkakaroon ng pintura at sardinas commercial si Eman Bacosa. At nagkaroon siya ng sardinas at pintura commercial. Amen. Sa lahat ng sige, Tito P. Hindi, tama naman yung prediction ni Vin eh. Kasi yung pananalita, money. So, cash in kagad. Oo. Sige mo, kapag ganun yung kamukha ni Manny, nakamukha ni Piolo, tapos mas mura yung talent fee. At kaboses ng tatay. Mas pogi na, mas mura pa, di ba? Oo, mas pogi na, mas mura. Parang ang naka-discount ng better deal. Parang nakabili ng lalaki pa sa ukay. Yan tayo. Hindi na tayo pumunta doon eh. Yan tayo, Bin eh. Pero bakit? Alam mo naman. Aping-aping nyo na yung kamukha ni Vin eh. Balik tayo naman doon sa kapatid. Kasi guys, ito nag-viral nga recently. Nung una, nag-post lang siya ng half face. Si Michael Pacquiao, masasabi ba natin siya yung medyo talagang nakakuha nung genes ng Pacquiao? Kasi kampanya talaga eh.
Mukhang kamukha talaga ni mukhang kamukha niya si yung parang hindi mo maikakalang apo siya ni Mami D. So, siya yung there's nothing wrong about it Pero nag-viral nga na nag-post siya na tumangos na yung ilong niya and visibly naman nag-iba talaga yung itsura niya. So, at ito nga huli, pinost niya na yung mukha niya ng buo. Pinost niya na yung mukha niya ng buo. Anong kanalahati pa niya? Parang nag-soft launch. Nag-soft launch. Pero ano opinion yung sarili mukha? Anong opinion niyo sa face, ano ba yung tawag? Face enhancement? Facial enhancement. Ako, pwedeng simulan ko. Sige, Tito Feeling ko nakikinig si Michael ng Machong Chismisan. Kasi, di ba, palagi nating palagi nating dito, sinasabi dito sa Machong Chismisan. Kung pinanganak ang pangit, hindi mo kasalanan yan. Pero kung namatay kang pangit, kasalanan mo na yun. Tapos marami ka pang pera. Actually, Tito P, chinek ko ngayon yung inbox ng Machong Chismisan. Nag-message si Michael Pacquiao. Sabi niya, guys, thank you for bringing me to the light. I don't want to be sinful anymore. So I'm gonna be using my dad's money to have myself. Feeling ko parang nanonood siya ng gig ng SB19, nakakausap siya Sabi, kami pinaghirapan namin to, kumbaga sinangla nila yung kaluluwa nila sa mga Koreano Si Michael, pa. Pengin pera. Pero pare, pumasok na ba yung sa Netflix? Yung hindi yung sa yung sa Asia. Yung tag dito? Yung Physical Asia. Pero ito question Ano tingin niyo yung naging thought process? Parang tingin niyo ba naging trigger point yung paglabas ni Eman Bacosa? Tapos naging sikat pa ulit dahil nga lumabas yung boxing match nung isa pang better looking brother niya na si Jimwell Pacquiao. Na parang tangina, I'm not winning in life. Hindi na nga ganun kaganda yung rap career ko. Wala akong boxing career. Tapos ako pa yung pinakapangit sa aming magkakapatid na lalaki. Meron akong theory dyan pare. May preference naman yan. Hindi ko sinasabi na pangit siya para sa ating lahat. May mga tao na gusto yung itsura niya. Pero yun kaya yung thought process niya. May theory ako dyan Kasi di ba, sino ba yung nag-boxing? Si Jimwell. Tsaka si Eman. Feeling ko nung nanonood siya ng match ng mga kapatid niya, may sumigaw. Bakit hindi yung pangit yung nagbo-boxing? So parang ang ina nun kasi ba, di ba, parang yung irony. Bakit yung mga poging anak ni Pacquiao yung yung nagbo-boxing, yung kumbaga parang sinabi na, parang napakaswerte naman namin, medyo ilalaban natin sa boxing to para bumaba tayo sa level ng mga normal na tao. Tapos si Michael nag-rapper. So parang lumebel siya kay Flo G. So parang siguro naisip, may sumigaw siguro. Bali, ba't yung pangit mong anak, ba't hindi siya nagbo-boxing? Tangina. Bakit yung si Princess, sabi? Pag nagagwapo natin, mapangapi. Doon lang tayo sa mga lalaki, pre. Huwag natin idama yung mga... Ay, sorry. Oo. Ikaw ba, Lawrence, sa tingin mo? Ikaw pinaka-athlete. Ikaw pinaka-pogi dito Ikaw yung may... Hindi, tingin ko Hindi ako pumayag na si Lawrence ang pinaka-pogi Konting usapan lang tayo dito. Sabi ko siya pinakamabilis tumakbo pero di pa ako pumayag na siya pinaka-pogi Hindi. Para sa'yo, Makoy, para mas mahimbing tulog mo, sige, hindi akong pinaka-pogi niya. Yeah. Sa Machong Chismisan. Hindi, tingin ko yung thought process ni Yes. Yung thought process ni Michael, rapper siya So, kailangan tumaas ng konti yung street cred niya. Hindi man siya yung pinaka-poging Pacquiao. Siya naman pinaka-matangos ilong ngayon na Pacquiao. Putang ina yung lahat, di ba? Pero tangina Lawrence, hindi ba lalong bumaba yung street cred niya? Tangina mo, parang kami from the mean streets of Alabang kami, ikaw nagpatangos ka ng ilong.
Naging Bad Bunny na eh. Naging Latino siya pre. Bad Bunny na yung ano niya pare. Yung Hindi, ano diba? facial Ang dami nga features nagsasabi, ang kamukha niya si si De La Oscar Hoya. De La Hoya. Naging kamukha niya si Oscar De La Hoya. Tsaka ang magpasalamat tayo sa K-pop kasi sila yung naging nag-pave ng way ng yung mga nagpaparetoking nagra-rap na mukhang bakla. Pero hindi mukhang bakla si Michael, yun yung maganda sa kanya. Pero di ba nga yung yung issue dati, yung sa SB19, from mukhang bagger sa SM, tapos sino yun yung sabi dati mukha siyang bagger? Si Stel. Si Stel. Kasi si Stel, admittedly, ang dami niyang pinagawa sa mukha niya. And he's owning up to it. And gwapo siya. Gwapo siya ngayon. Kumbaga hindi na siya mukhang bagger sa SM. Kasi yun yung pang-asar sa kanya dati, mukha siyang bagger sa SM. Hindi na siya mukhang bagger sa SM. Pero to be fair sa SB19, ang gusto ko sa kanila, yung, naging mainstream na rin kasi sa K-pop na hindi na nila tinatago na ang tagal parang wala kang... So, ganun din yung sa SB19 na proud sila na sabihin na nagparetoke sila. And again, ako I have nothing against people who have work done on their faces or any part of their body kasi it's their body, it's their body, it's their rules. Saka for self-improvement if that makes you feel better, lalo na siya nasa show, masasabi natin quote and quote nasa show business siya. Kung yun yung magpapataas ng street cred niya sa showbiz, yung kumbaga ng price value niya, bakit hindi, di ba? Sa akin, basta makahabol sila sa atin, okay na yun. Tara... Joke. Yan na mindset. Oo. Hindi ako, ang theory ko naman yan, di ba meron dati nagpa-interview siya na binubuli siya kasi kamukha niya daw yung tatay niya. Alam mo yun? So parang bata pa lang siya, dala niya na yung sama ng loob na parang conscious na siya sa mukha niya. Kaya magago siya? Ganun ba kagago? Kasi sa akin, tangina, kamukha ko yung tatay ko, mula bata ko, inasar ako na kamukha ko yung tatay ko. Pagaya ko nga yung mukha ni De La Hoya para maiba. Pero sa totoo lang kung ganun yung narrative na binubuli siya nung bata siya dahil kamukha niya yung tatay niya, di ba dapat yun yung magiging fuel niya para siya yung maging pinakamagaling na boksingero sa kanilang magkakapatid? Hindi kasi pare ang problema dun, puta pangit ka na nga, tapos bugbog palagi yung mukha mo, mas lalo kang papangit nun, lugi yun. Hindi, So, pero at least may excuse. Sa pagdating wala kang kakatali. Hindi, ito na excuse niya na parang, I could have been a good boxer. I could have been the greatest boxer. I could have followed my father's footsteps. Kaya lang di na ako pwede mag-boxing kasi nagawa na yung ilong ko. Yun yung excuse niya ngayon. Tama. Diba? Malay mo, pinatigas niya lang para pag nag-boxing siya, hanggang dito na lang yung sa bibig na lang yung poprotektahan niya. Pag nag-headbutt siya, pantuso ko yung ilong. No spot. Tsaka bakit Hindi, sa akin, Ay sorry, yung ba't niya naging kamukha yung binugbog ng tatay niya of all people? Siguro gopong-gopo siya nung laban na yun. Sana yun na lang daddy ko. Hindi, alam mo maganda yung sinabi mo, Vin. Yung thought process niya na kahit binugbog ng tatay niya, pogi pa rin. So parang, parang mas okay maging De La Hoya. Pero in fairness, wasak yung mukha ni De La Hoya nun nung laban nila ni Pacquiao. Talagang nabawasan ng pogi points si De La Hoya, pero mas pogi pa rin siya kay Pacquiao. Pogi pa rin siya kay Pacquiao. Yun yung kaya siguro yun yung thought process ni Michael. Kahit mabugbog akong pogi pa rin sa tatay ko. Pare, sino ba nanalo? Bakit ba masyado kayong sinasak niyo yung dick ni Oscar De La Hoya? Tayo na. Didepend ko yung tatay ko. Bring him home. pero Vin, putangin na, pamili ka. Kung magsasak ka ng dick, sak ng dick ni Manny Pacquiao o sak ng dick ni De La Hoya na. Guys, narinig niyo po yan. First time sa Machong Chismisan na gusto kong chupain ni Makoy.
Actually, Oscar. nung natapos ko yung sentence, sabi ko parang mali yung binitaw ko sentence na yun. Hindi ka na namin pinigilan. Papunta ka na dun sa ano. Sinetap mo sarili mo, pare. Oo. Tama yung sabi ni Lawrence. Si set up yourself, pare. Pero sabi ko, tangina Di ba kayo naniniwala sa ano? Di ba kayo naniniwala sa touch move? Parang... Yun nga. Parang, touch move na nga. Parang nagets ko yung ano. Parang nagets ko yung feeling ng DPWH secretary tumalon sa bangin. Oh, shit. Wala. Di ba kayo naniniwala sa touch move? Parang... Naniniwala. Ako pa retouch. Ganun. Pero teka. Since we're already... So, should we consider this a win for Michael Pacquiao? Oo naman. Sayang pera eh. Si Bin parang hindi pa niya tanggap. Ano ba? Win ba to kay Michael o hindi? Kasi mas nagulat ako doon sa balita na konsehal pala siya. Hindi ko alam yun. We should also consider Oo, man. Konsehal siya. Kasi diba, matagal ka ng mayaman, di ba? Matagal ka ng mayaman, matagal ka ng may pera. Bakit ngayon ka lang nagpaayos ng ilong kung kailan konsehal ka na? Sino nagbayad niyang ilong mo? Ilabas mo ang kontraktor. Di ba? Kung kailan. Di ba? Nung hindi pa siya, wala pa siya sa politics. Pero, eto pa pre. Ko pa kasi na-conscious siya pag nilagay niya sa tarpaulin yung mukha niya tapos gano'n. So parang... Sabi sa kanila, tangina tumatakbo na naman si Manning Konsehal, di lang nanalong senador, parang gano'n. Oo. Tingin ko pare sariling branding eh. Sariling branding kasi parang yun nga, pag naka-display, pare-pare sila ng itsura. So, para maiba lang. Uy, si Oscar De La Hoya tumatakbo ng konsehal dito sa anak ni Manny, kamukha ni Oscar. Pero ito, speaking of wins para sa life ni Michael, nasa balita rin siya ng isa pang balita tungkol dun sa ginawa niyang rhinoplasty saka iba pang work done sa face niya. Kasi masasabi niya na bago niya ginawa yung work done sa face niya, meron pa siyang isang major win sa buhay niya. Hindi ko alam kung nabalitaan niyo to ha. Nag-viral kasi siya dahil yung stylist ng mom niya, which is around 30 plus years old, naging jowa niya. Diba? 30 plus. Late 30s pa. 38, mga ganun. Nabalitaan niyo ba yun, Vin, sa Lawrence, na naging jowa niya, yung 38 years old na dating stylist ng mother niya? And, wow! Di ba wala akong interest yun, pre? Conflict of interest. Hindi kita interest. Kasi kliyente parang In fairness kay ate girl, hindi niya nakliyente si Jinky. Okay. Kaya nga ako na-curious dun sa former Naging former ba dahil tinalo niya yung anak ng kliyente niya? O ano? Pero yung thought process lang na yung jowa ni Michael, masasabi ba na part pa rin ng grooming yun? Kasi nung time na nandun siya sa nag-work kay Jinky, yun yung teenage years ni Michael. Masasabi kayong grooming yun? Kung yung boy, kung si ate girl, wala naman siyang paki kay Michael kasi parang sa loob-loob lang ni ate girl dati. Uy, may maliit na Manny Pacquiao na tumatakbo dito. Hindi yung part ng hair grooming. Yun ang totoo. Hindi, pero pare, ito. Masasabi naman natin siguro na walang si ate girl, bigyan ko kayo ng chance ngayon sa nakikinig na hindi alam yung balita. I-google nyo yung girlfriend. Sige nga, ako hindi ko nakita eh. Most probably, during that time, may jowa si ate girl. Tapos, kung ikaw, ilalagay mo sa sarili, the last thing you would do is magkaroon ka ng pantasya sa isang maliit na Manny Pacquiao na nagtatatakbo-takbo doon. So most probably, si Michael yung may crush for the longest time. Hinintay niya na magkaroon siya ng tira, which is, number one, nasa right age na siya to decide for himself. Number two, konsehal na siya. Konsehal na siya sa Gensan. And number three, may nakita ko yung picture.
Oh. Nakita ko yung picture, Agawin mo ba? understandable man. Agawin mo ba? Oh, Glorious understandable nga ba? eh. Glorious. Understandable man. Probably. Kung ako, kung may nagkagusto sa akin ganun kaganda, papayos din akong ilong, putangin na. Ganun yung... Ang ganda eh. Hindi ko alam na Nakita ko, 38. 30 ko. panalo man. Oo. Panalo. Hindi nga mukhang 38, 'di ba? Hindi siya mukhang 38. Pero, Kung tutusin nga yung lumang itsura ni Michael, mukha siyang mas matanda eh. actually. Pero kasi si Oo, Manny no? Pacquiao kasi nakikita mo sa kanya, pare. Hindi mawawala yung Ang problema itsura kasi ni kay Manny. Michael, mas mukha pa siyang Manny Pacquiao kaysa kay Manny Pacquiao. Hindi, ganito yung nangyari. Na-threaten si Jinky. Kasi ang ganda ng hairstylist eh. Oh. Tapos sabi niya, anak, ligawan mo nga. Baka ligawan ng tatay mo eh. Unahan mo. Actually, yun yung gusto kong sabihin. Parang hindi ba siya red flag para kay Jinky? Kasi you have to consider na yung jowa ng ex-stylist mo, kamukha nung asawa mo eh. So, ibig sabihin, Tingin ko hindi siya natatakot na magkamukha sa physical yung asawa ni Jinky sa yung anak niya. Mas natatakot siya na magkamukha yung bank account nung asawa ni Jinky na si Manny Pacquiao sa kanung anak niya na si Michael Pacquiao. Yun ang mas nakakatakot. Kasi maging judgmental tayo, which is judgmental naman talaga tayo. pero okay, sasabihin ko, anong maging judgmental? Kailangan ba natin mag-report? Judgmental naman talaga tayo, di ba? Kompleto tayong apat dito. Kung ikaw yung stylist, kung ikaw yung stylist, Tito P, ganun kakaganda, ganun may dating, papatulan mo ba si Michael Pacquiao? Oo. Para sa kakaahon Hindi. ng buhay. Tanggalin mo yung Angat Buhay Foundation ni Michael Pacquiao. Oh. Kahit anong bait ni Michael Pacquiao, tingin mo papatulan niya yun? Baka Ay, naman pero- ganito yung nangyari. Nakita ni Jinky yung cellphone nung stylist niya, may picture ni Manny. Tapos sabi nung stylist, ay hindi si Manny yan, yung anak mo yan. Hindi. Oh. Ano Pero naman, ito, like love wins, ganun for me. Love wins. Hindi naman kasi hindi natin mapili kung paano natin makikilala yung magmamahal sa atin. Eh. Pero ito, ito yung magiging case study ko. Kung totoo na kung mabait ka, kawang gawa ka, pero hindi ka ganun kapogi at di ka ganun kayaman, papatulan ka ng maganda. Bakit hindi pinatulan ni Angel Locsin si Peña Florida dati? In Peña You Florida went there, catching ah. strays. Hindi, kasi ito, hero. Di ba siya yung Oh, hero? pare, Yung teacher? CNN hero yun. Puta, wala na Oo. mas mabait dun nung panahon na yun. Siya na yung Mm. pinakamabait nung panahon na yun. Pero ba't di pinatulan ni Angel Locsin? Ibig sabihin, hindi totoo na kung mabait ka, kahit anong Talaga. pangit mo. Kasi kung titingnan mo si Peña Florida, hindi naman siya kikas pangit eh. Mm. Oh. Kikas hirap siya. Normal Kasi tutulak siya ng looking kariton face. Pero hindi siya uberpang. Pero hindi niya naging jowa si Angel Locsin. Michael Pacquiao, mas pogi ng dihamak si Peña Florida. Pero hindi siya nagtutulak ng kariton. Jowa niya, pero- maganda. Pre, babalik ulit tayo kay Scott Stockley. Si Scott Stockley yung sisira ng ng argument mo. May babar, sige, ibigay mo yung panlaban mo kay Skastakli, babanggain kita. Oh. Hindi. Anong ibig panlaban mo kay sabihin, Skastakli? O tingnan mo yung kay kay Peña Florida, 'di ba? Hindi siya umobra kay Angel Locsin. Pero si Scott Stockley, hindi siya kagwapuhan, pero chick boy siya. So wala sa itsura talaga 'yon. Wala rin sa bait 'yon. Pero, Considering Sa pero Tito P, babanggain kita. Oh. Yun nga, ikaw na bumasag sa ikaw na yung bumasag sa statement mo. Usapan natin, mabait na pangit. Si Skastakli, hindi siya mabait. Pangit hindi siya, rin siya. pero talented siya. Oo. Yun yung nagbago sa May ibang factor. Yun May yung X factor.
Actually, hindi nga sa Pare, pag talent ganun eh. kakagaling sa pag ganun kakagaling sa level ni Skastakli na talented, kahit pare Andrew E. Humanap ka ng pangit. Sa dami ng naging chicks ni Andrew E. Pasok ang pera doon, pasok yung rap skills niya na hindi rin ganun kagaling, pero nandun yung comedic skills niya naman. Feeling ko hindi lang sa rap yung kay Skastakli. Talagang talented lang siyang babaero. I mean, yung sa pambababae siya magaling. Kasi ilang beses na siyang, di ba, Gagi, nahuling na babae. Nami-mistake mo yata, Tito P. Iba si Skastakli, iba si... Flo G. Iba Sige, si Flo G. Ay, di. Si Skasta, di ba? Si Skastakli yung yung sinabi ni Zainab na ex ni Zainab na nahawaan niya pa niya ng STD si Zainab pero binalikan pa rin. Tangin na hindi ko alam yan So walang kinalaman sa rap yun. Ibig sabihin, mahusay si Skasta. Yun yung claim to fame nila. Yun yung isa sa kumbaga yun yung ginawa nilang stepping stone yung STD. Bago sumikat to. Tito success yun. Ang dami mong ginawang kanta tapos sumikat ka kasi may tulo ka. Astig. Yun nga yung tawag sa kanya, Daryl Tulo. Tangin na. So, nothing to do with, kumbaga, si Skasta, talaga siya, ladies man talaga siya. Regardless kung magaling siya mag-rap o hindi. Parang na-enhance lang yung pagiging chick-boy. Na-appreciate kita. Kasi Vin Lawrence, a few years ago, hindi matanggap ni Tito P yung talent ni Skasta. Nag-aaway pa kami niyan. Nasabi ko, sobrang magaling si Skastakli pre. Hindi niya matanggap. Aminado ka naman doon, Tito P, na hindi Anong year to? Hindi ko pa kasi pinapakinggan yung catalog niya. So medyo nung napakinggan ko yung catalog, legit. Magaling di ba? Magaling siya, ba? Malupit yun pare. Siguro ang counter-argument, Pati Makoy, Pete Davidson. Tingnan mo naman yung mga ex din. Sino? Si Pete Davidson. Pete Davidson, ex ni Ariana Grande. Sa SNL. Kim Kardashian. Medyo malayo agwat sa face value sa mga naging ex niya. Pero kasi, ito ang entry kasi ni Michael Pacquiao, money. Si Pete Davidson, pre, dyan papasok yung funny is the new pogi. Di ba nga? Dyan lang tayo lumalong ng konti. Yun lang lamang na. Tama naman. Pero, i-take into consideration natin malaki rin titi ni Pete Davidson. Kung ako kanina... Guys, speaking from experience, kaming mga ducks kasi, ang namin, hindi namin yung pinagkakalat, kaya namin sila magsabi sa isa't isa, di ba? So baka naman si Michael, nagpalit siya ng ilong, pero yung malaki na. So may na-compensate pala, no? Yung kinuha sa ilong niya, nilagay sa titi niya. makikita mo yung titi niya, 2 butas, no? May nostrils. Kumuha ng cartilage sa titi. Ganun ba yun? Hindi, malay mo kasi. Alam mo yung titi niya tumitigas. Makikita mo yung ilong niya tumitigas pag nalilibugan siya. Pero gusto kong malaman, okay lang ba kay Jinky yun? May basbas ba ni Jinky yun? Hindi, yung dun sa ex, yung dun sa stylist? Sa stylist. Kasama sa mga chismis na bad trip si Jinky. Kasi syempre, papasok yung motherly instincts ni Jinky na syempre, older woman pa rin yan. And alam niya naman siguro, putang na, di naman ganun kagwapo yan ako para patulan na to. Yun yung mga tipong, ito yung mga tipong hihiritan niya na ito, 1 milyon, layuan mo anak ko. Tingin ko may ganung yan may ganung statement. Again,
Hindi ako gwapo pero tingin ko ito yung nangyayari sa likod ng camera dito na may pag-uusap na nangyayari na ganyan na. Pero ito yung perfect time para sabihin ng girlfriend ni Michael na bayong. Teka, iba rin ito. Bayo ba? Bayo? Bayong. 1 million, bayong. 1.5 million, bayong. Hindi, kasi mahina 1 milyon sa bigayan yan, no? Mahina 1 milyon sa bigayan. Mahina talaga. Tingin ko dito kinontak nung girlfriend ni Michael Pacquiao si Heaven Peralejo na sabi ni Heaven, tangina, don't make the same mistake I did ha. Ewan ko, kasi di ba si Jinky maganda din naman siya, tas na-in-love naman din siya kay Manny. So, baka naintindihan niya din yun na malakas talaga yung dating nung mga ganyang mukhaan. Sabagay, diba? Naintindihan niya. Pero ang mas issue ko dyan, yung confidence yan, parang a breach of confidence. Kasi, syempre, hairstylist mo yun. So, lagi mo yung nakakwentuhan, di ka naman tahimik na habang papagupit. Baka nga dinadala niya pa yung anak niya habang ginugupitan siya. Tapos gano'n. Tapos parang, alam mo yun, kung kilala ng hairstylist mo yung anak mo nung bata pa lang siya. Parang sketchy nga. Yun nga. Gets ko may yung age gap yung issue. Parang sobrang look down yung mas matandang babae versus mas bata at saka yung mas bata yung lalaki sa isang relationship. Unlike say Leonardo DiCaprio saka yung mga jowa niyang under 25. Ang nakikita kong yung way of thinking diyan. A lot of women prefer older men because of the maturity. Kaya medyo weird na an older woman falls for a younger pangit guy. Tama yung math na 14 years yung age gap nila. Parang medyo Kasi kung it's the other way around, kung yung girl yung mas bata, yung 14 gap, it's not gonna be much of an issue. Hindi masyadong nakaka-surprise. Di ba nga meron pang isa na yung ex ni Chris Aquino? Si Mark Leviste? Mark Leviste ba yun? Hindi. Si James Yap. Hindi, yung politician na punta sa US. Leviste nga, si Leviste. Si Leviste. Di ba ang shota ni Leviste ngayon, much younger din sa kanya? Ira Lopez. Yun, hindi masya. Parang, ang laki din ng age gap nila pero tanggap natin ha. Pero wait. Pero mas mahirap tanggapin nga lang yung girl, yung mas matanda. Actually, hindi. Alam niyo bang norm na pag nasa 30s yung babae, mas malaki yung chance na magkaroon siya ng boyfriend na mas bata kaysa within the same age group. Either within the same age group or Legit? Sorry. Pag nasa 30s ka, mas madali ka makuha ng boyfriend na either much older than you or much younger, pero hindi within the same age group. Kasi yung... ano yan? Opinion mo lang yan, Tito. Opinion mo lang yan o may study niyan? Statistics. Hindi sa statistics, kahit yung mga kilala ko mga trentahin. Kaya nga, doon ako nagka-theory na nung nasa trentahin ako, yun nung parang best time na kung halba type mo within the same age group, mamemiesta ka sa 30 anyos. Kasi, kasi yung mga lalaking nasa 30s, ang nai-impress nila yung mga nasa 20s. Kasi most likely pag nasa 30s ka, yung mga babaeng nasa 30s, strong yung mga personality or kumbaga para sa'yo, parang sasabihin looking to settle down. Matanda na yan eh. Diba? So at least, kung ikaw 30 ka, isipin mo, ang daming demands ng 30 na babae pag makipag-date ka. Kasi madami ng pinagdaanan na toxic na boyfriend yan eh. Yung mas bata, yung 20 anos, mas madali mong madedate eh. Kasi una, mas madali mo pa siya. Maloloko mo pa. Nakabili. Naghahanap ako ng magandang word eh. Hayop ka, bin eh.
parang gets ko na Tito P kasi win-win yun. Naghahanap si girl ng yun nga, mas kaya niyang makontrol or in a way. Tapos yung mas batang lalaki, mas mainit pa pare. Oo, yun. So, Kaya niyang ayun. yun din yung Factor yun. hinahanap niya. Ilang taon na ba si Sa Michael? bagay, 20, siguro 24. 24, mga ganun. 24 is... Hindi, agree ako sa sinabi ni Tito P. Kasi di ba si Freddie Aguilar, 30 siya, 1930s, tapos yung jowa niya 16. Jojo A! Jojo A! Tangin na, sino magko-comment niya ng Jojo A na naman yung jokes ko? Tangina mo. Ay, tama, 24 nga si Teka, gusto mo ng Jojo A na joke? Yan. Oh, sige. Ano yung paboritong chord ni Freddie Aguilar? A minor. Minor. Wap, 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 wap. Pero teka, in fairness kay, eto pre isa ako sa tumawa doon sa, sa relasyon na yon, Freddie Aguilar saka yung 16-year-old girlfriend niya. Pero, pangit yung simula nung relasyon nila. Pero you gotta give it to that girl. Na-follow ko siya sa TikTok bago namatay si Freddie Aguilar. Puta pre, siya yung nandun. Sumasayaw She stood by him. Okay. Huling sandali ni Freddie, siya nag-aalaga sa kanya. Lahat ng anak niya wala doon. Siya yung nandun para alagaan siya. Kaya medyo naawa din ako sa kanya. Kasi pagkatapos mamatay ni Freddie Aguilar, umuwi na lang siya ng probinsya. Parang hindi niya na pinaglaban yung, well, at least doon sa napapanood sa sa estate. Parang hindi niya na pinaglaban yung karapatan niya. Kasi technically kasal sila eh. Technically kanya dapat yun, kalahatin. Pero parang hindi niya na pinaglaban eh. Parang siguro nakakuha siya ng konti para makapagsimula siya. Pero yung mga bahay and everything, hindi niya na kinuha eh. So, medyo nag-gain niya rin yung respect niya. Yung respect habang niya. umuwi yung asawa niya sa probinsya, nang silang ka sa mundong ito, nakintuwa ng magulang. Yun yung background music niya habang mabiyahe. Number 1 most followed niya yun sa Spotify, si Ka Freddy. Number 1 most followed artist niya. Seryoso? Pero mahal niya yun kasi parang tatay na yung turing niya kay Freddy. Tatay lolo ng akin. Tangina, shit. Pero teka, ayun, yun yung tanong ko. Kung maganda yung naging ending, katulad nung kay Freddie Aguilar sa kanong wife niya, makakalimutan ba natin yung part na pinakasalan ni Freddie ng minor de edad yung babae? Kumbaga, does the end justify the means? Exactly. Parang si gawin na rin nating sample si Bugoy. Si Bugoy Carino. Kasi si Bugoy Carino, technically, nakipag-jug siya doon sa naging live-in partner niya. Si EJ. 16 ata siya, kung di ako nagkamali. Tapos, kasi, yung babae is 20. So technically, statutory rape dapat yun, di ba? pero kasi, kung ilalagay mo yung sitwasyon mo doon, sa tingin mo talaga na, na lugi si Bugoy doon. I mean, Hindi. Tanggalin natin yun. Kasi technically, agree ako sa yung statement mo, okay sana yung Tito P. Kasi pag babae ang may nangyari sa babae na bata, matandang lalaki, lahat tayo galit. Matik, pedo, ganyan. Pero pag younger boy, may nangyari sa kanila ng older woman, appear. Yun nga. Exactly. Yung sketch sketch ng SNL, yung kay Pete Davidson. Hihirit pa yung mga tatay niya na I'm so proud of you, son. Pero kung titingnan mo sa technicalidad, di ba dapat mali rin yun? Mali din na. Depende Not as looked down upon. Sorry. Depende kung pangit yung teacher. Gago. Hindi kasi, diba yung sa US, yung kumakalat, pag lumabas yung picture, tapos sasabihin, she's being sued for rape. Tapos pag nakita mo ang hat ng teacher, parang, I don't think na aberya yung bata eh. Meron nag-viral may dati batas ba nun tayo dito?
Ay, go, meron. Makoy. Same principle applies rin naman dito. Na, Ay, sorry. Yung kay Vin, kunwari si Vin, ano bang batas na magpo-protect? Kunwari, kasi may vowsy, Yeah. diba? Pag sa, May vowsy. or does it cover Pag sa children? teacher, sa educational setting kasi, pwede violence against women and their children kasi bata. Pero pwede, hindi eh. Siya, sexual harassment siya eh. Tsaka statutory rape kung may nangyaring Tsaka, madami kang pwede ikaso eh. Civilly, pwede ka rin maging liable. Tapos unjust vexation. State ang pwedeng humabol sa'yo doon? Ha? State ang pwedeng humabol sa'yo doon? Oo. Pero syempre, meron pa rin may private prosecutor pa rin. May part pa rin yung parents doon. So, pero kasi, ang sa akin, ang mas issue doon sa gender dynamics is na minsan natatabunan yung role ng community. Kaya rin siguro masama yung loob ni Jinky. Kasi isipin mo sa bahay ko nangyari. Parang ganon. Kumbaga, nag-cultivate ba ako ng community na pwede itong mangyari na tangina yung matanda yung kakilala ko buti sana kung si Aling Dionisia, di ba, matanda rin sa jowa niya. Pero hindi naman nila kilala yung lalaki. Pero ito, nasa bahay mo, di ba? Pinapakain mo, Ngayon lang nagsisink in sa akin. Kunwari ako, dinala ako ng, hindi kasi kaming yaman ni na Jinky. Dinala ako ng mama ko sa parlorista nila. Tapos yung hairstylist niya, every month, at least once a month ako nakikita. Tapos after 10 years, ginawa ako. Medyo gago nga talaga yun. Magagalit nanay mo, lalo na kung si Jojo yung parlorista. Yung may kita nila si Lawrence na yung Sniper 125. Kung Jojo yung pangalan ng parlorista, medyo magagalit talaga yung nanay mo, Lawrence. Kahit na... dapat mo ko inadaan mo. Sniper 155 pala. Tangina mo, Makoy. Alam ko hindi mo pa napanood yung stand-up ko. Pero meron kaming barbero nun na Jojo ang pangalan. Putang ina mo. You hit the nail on the head. Pero hindi siya bading. Talaga siya. Di ka sure. Mas maganda pa, hindi siya bading, addict siya pare. Meron kaming barberong addict. Pero si Jojo ba, kinikis-kis niya yung titi? Kasi dapat... yung pala kakaiba ng kinikis niya siya. Yung titi nila sa siko natin. Totoo kaya yun? May kaya? Maraming nangyayaring, napapansin ko din yun. Nangyari na sa akin. Actually, sa amin hindi. Sa'yo lang. Tangina. Hindi. Shit. I'm a victim. Naniniwala ko baliktad na yung pag yung barbero sumasayad yung titi sa sa siko mo. Medyo awkward yun Yun yung tatahimik kayong dalawa tapos lalayo siya, tatabi mo yung siko mo. Pag sa partner baliktad, yung titi talaga nung bakla yung lumalapit sa siko mo. Hinahabol ganun. Hinahabol niya. Dapat ang weird kapag ikaw yung nagpapagupit pero yung ikaw yung nagdidikit ng titi. Nagugupit sa'yo. Tito P, alam mo kung paano mo nalaman na hinahabol? Tinanggal yung kapa Tinanggal yung kapa. Pero nagalit ako dati Nagalit ako dati. Kasi yung barbero, dinidikit yung titi sa akin. Sabi ko, kuya, hindi pa ako yung ginugupitan mo. Iba pa yung ginugupitan mo. Ba't dinidikit mo yung titi? Nasa kabilang tape. Alam mo yung nakaabang lang. Kuya, pangatlo pa ako sa pila Pangatlo pa ako sa pila. Ba't ginidikit ko na yung titi mo sa akin? Feeling ko, hindi yan magagawa ng barbero ni Manny sa mga anak na babae. Sure yan. Diba? Kasi si Jinky kasi mabait masyado Dapat, si Manny, subukan mo. Diba? Papaayos ka ng ilong. Pero banggitin ko lang yung mga example natin, si Buboy, si Freddy Aguilar, si Michael Jackson, Pacquiao.
Nababatip ako kasi bakit sila meron tas ako wala. Alam mo yun? Yung mga Kaya hayop ka na to. wala kasi wala ka kasing Manny Pacquiao Manny, Oo. gago. Kailangan mo ng money. Bagay, si Bugoy, wala rin namang Manny Pacquiao Manny si Bugoy, no? Hindi, pero pogi si Bugoy. Ay, putang ina! Sorry Sorry. Oh. Ay, gago! Artista Tangina kasi mo si... ako, Ay, hindi. Hindi, I mean, si Bugoy artista, pare, child actor. Akala mo na mas lalo mo dinikdik nung sinabi mo si Bugoy artista. Lumalalim yung yung hinuhukay mo, Tito P. Time to save yourself. Pumaktak sa bar, gago. Tangin mo, Tito P, ba't ganun? Saan ka natuwa sa highlights niya? Putang inang to. Di ba may highlights pa yung picture niya? Kung may papaayos kayo sa mukha nyo, or nung bata ba kayo, meron kayong ganun fantasy, okay na. Paayos ko kaya. Ito, ang ganda ng tanong. Ang ganda ng tanong mo, Vin. Siguro ito, common answer to sa maraming Filipino. Ako talaga, nung bata ako, aping-api ako sa bahay namin. Kasi sa kultura ng bahay namin, ewan ko sa inyo ba, ganun din ba sa mga siblings nyo? May tuksuhan kayong magkakapatid? Meron. Uso sa bahay niyo. Oh. Ako tinutukso ko nung bata ako tungkol sa ilong ko. Kasi malaki naman talaga ilong ko eh. Yun yung... Malaki ba? Hindi ko napansin. Alam ko, tawag sa'yo Jimmy Santos ng mga kapatid. Hindi, ang tawag sa akin dati. Rekta ang tawag sa akin talaga dati, ilong. Tangina mo, Raymart ah. Pero luki ako pag inaasar ko si Tito P ng Raymart. Parang compliment pa sa kanya yun eh. Pabor. Oh, Pabor eh. Pero black eye ka kay Claudine. Gusto mo yun? Hindi nga, tinulungan nga ni Raymart si Claudine bugbugin si Montulfo. Para siya din, di ba? Hindi lang ako. Parang ano yun eh, parang Tekken tag yun eh. Handicap. Tekken tag sa tunay na buhay. Si Claudine, si Raymart, saka si Montulfo. Teka, nawala yung tanong ni May insecurity ba kayo, body dysmorphia thing na gusto nyo matanggal sana? So Ako, sige. Isa-isahin ko kayo, tapos sabihin ko sa... Joke lang. Sige, ikaw, Lawrence. Ako, siguro sungki. Gusto kong ipa-brace tong... Ayan. Ay, pre. Go ka na, pre. Kasi ako, yun din yung kinatakot ko. Kaya nga ako 2 years ago nagpa-brace eh. Kasi mo pare 40 anyos, nagpa-brace pa. Ako yung pinakamatanda doon sa dentista, gago. Pero it's never too late. Kasi ang ibig lang sabihin na nagpapa-brace ka ng matanda ka na, may is you have arrived, may pera ka na. Kasi lumaki tayo na mahirap tayo na luxury ang braces. Pero mahal pa rin eh, no? Lalo ngayon siguro. Tangin ako, pre, sinampal mo. Sabi ko nung pumunta ako doon, ano yung pinakamahal? Yun ang ikapakabit ko. Yun ang pinakabit ko, pre. Tangina. Bakoy, alam mo yung Alambre, sabi ko, ni Lawrence. Ano yung offer mo sa akin? Bakal? Tingin mo sa akin walang pera. Ceramic ang ikabit mo sa akin. Di, saka Lawrence, ka na. Invisalign ka na. Yun nga, sabi ko, ikabit mo sa akin yung pinakamahal. Sir, Invisalign. Sir, 200,000. Yung susunod, ano yung susunod? Balik tayo sa mahal na brace. 1 tier down. Okay. Noted. Saka isa pa siguro, kahit kung hindi man sa mukha, gusto ko nang tumangkad pa. Yun yung isa kong insecurity. Yung tangkad, malaking bagay. Tangkad mo. Wala, Lawrence, mabilis ka lang tumakbo pero hindi mo kayang habulin yung height ko, madupapa. Kaya kasi maliliit yung hakbang mo, gago. Kasi napanood ko doon sa The Materialist. Ang gumanda daw buhay ni Pedro Pascal nung yung kwento. Napanood niyo na ba sa Netflix? Siya yung love interest ni Dakota Johnson. So siya yung ultra rich guy. So nung tumangkad siya, gumanda yung buhay niya. Pero walang steer. Medyo may advantage talaga yung malaki. Mukha naman. Yung matangkad. May siya. May certain kicker siya sa buhay. May dating. Leadership, parang tingin ka agad sa leader. Sa totoo lang ito, napansin ko, yun ang lamang ng matangkad eh.
Kasi yung matangkad, kita mo kaagad eh. Pag Mm. malaki yung titi mo, di mo pwedeng pakita malaki yung titi mo para mapatunayan malaki yung titi mo eh. Sa bagay. Ginawa ko yun sa bus, nagalit yung ano eh. Yung doktor eh. Ang pasto Wala pa ko to. sabi. Ba't nilalabas mo yung titi mo? Oo, dalawa lang kami sa bus Tapos nagalit pa siya. Si Jojo kasama mo. Wait lang, na-excite lang tuloy ako para kay Lawrence pag nagpa-brace siya. Parang nakikita-kita ko na yung pag-uwi ni Lawrence nang naka-brace, aawayin siya ng asawa niya. Bakit bigla ka nagpa-brace? Hindi. May tsura ka naman, may pinoporma ka bang mas bata? Ano kasi? Hindi, nagagalit siya kasi oo. paglulutuan niya ako ng lugaw lagi. Oo. Tangina. Hindi, pero personally, isa kasi sa kinakatakot ko, kaya ako rin ipinush na mag-brace, ayoko yung maging matanda na nakikita natin, yung mga matatanda na magkakaaway yung ngipin. Parang ayokong tumanda na gano'n. Yun yung nag-push sa akin na mag-brace din. Kaya, Lawrence, go ka lang, pre. Kayang-kaya mo na yan. Hindi, yan. Sige. Hindi, LASIK muna. Tapos yun. LASIK. Ay, LASIK, pre. Yes. Pre, eto walang steer. LASIK, pre, yan ang isa sa mga bagay na masasabi mong sulit ang bayad mo. Kasi ako nakapagpa-LASIK ako a few years ago. Anong age ka nagpa-LASIK? Around 34, 35. Okay. Sakto. Pre, sobrang sulit niya, pre. As in, yung araw-araw ipinapaalala sa'yo ng Diyos na sulit yung bayad mo. Ganon kaganda magpa-LASIK. As in, paggising mo, kasi ngayon, paggising mo, hindi pa HD, di ba? Ito, pre, paggising mo, puta, HD na ang mundo. Ganon kaganda magpa-LASIK. Sobrang yan ang ano. Kung may budget ka, i-go mo na. Mag-usap tayo tungkol dyan, pre. May mga discounts Sige. tayo makukuha dyan. So, Yan ang gusto ko sa'yo. Dapat pag promo code, pag pumunta kayo sa doktor. Pero speaking of discount, pre, Oh. kung kayo, kasi sa mundo natin, pre, di ba, Lawrence din, maganda yung nag-go na tayo nag-let go na tayo sa combustion kasi it adds up to The pollution. the pollution. So kung gusto niyo mag-check out, mag-switch sa electric, syempre yung Tesla, nandyan na yan eh. BYD, pre. Yeah. Sobrang affordable. Plus you also get the luxury na gusto mo. So nagkataon, merong promo code, pre. Putang ina, ito ang podcast na may promo code para sa kotse. Damn, BYD. guys. So kontakin nyo lang BYD si Blas 0927-424-4193. Kahit anong model ng BYD, sabihin nyo lang, Machong Chismisan brought me here. May automatic na discount kayo dyan. Boom! Yeah. Yes, sir. Ano yan, hindi yan joke BYD. Legit yun. Tsaka, Makoy, alam mo yung malupit doon? Saktong-sakto yung mga nakikinig sa atin. Mga walang pambiling Tesla yan. Pero may pambili sila ng BYD. Exactly. Yung market Yan yung namin. target market Walang eh. pambili ng Tesla. Pero sigurado ako may pambili kayo ng BYD. Yan. Yung market ganun Pero yung wait, market naman. balikan natin si Lawrence. Pag kumombo ka ng LASIK at saka magpa-brace, ang ina sinasabi ko sa'yo, naghahanap ka ng trahedya sa buhay. Yung Wala asawa mo explanation medyo kay question na ng asawa mo. Bakit mo kailangan magpalinaw ng mga Oo nga. Oo. Oy, teka. Kapag nag-basic ka, ang reason niyan, para makita ko yung ganda mo. Yan. Yan. Pag sa Teka. ngipin, para Ay po, ano. Tang ina. Tuloy mo. Makain ko yung luto mo. Si Bin Yeah. talaga. Kasi magaling magluto ni Lawrence eh. Anyways. para pag Guys. kinagat kita pantay. Pero anyways, going around the room. Oh. Ako, technically, I'm happy for Michael Pacquiao. Binasag natin siya ng isang buong oras, pero he's living the life, pare. Number one, nandyan yung daddy money niya. Puta, yun yung pera na kaya lang natin panaginipan. Nakuha niya kung ano yung gusto niya. Tulad ng sabi natin, kung may pera ka, pangit ka pa rin, kasalanan na sa Diyos yun. So, technically, bawas na siya ng kasalanan sa Diyos. Number 3. Number 3, nakuha niya yung girl of his dreams. Pangarap niya yan buong buhay niya. Bata pa lang siya, pangarap. Nakuha niya. Good for him. Siguro para makumpleto na lang buhay niya, rap career.
mag-boost yung rap career niya. Kompleto na siya, pre. Kompleto na siya. Siguro try niyang hawaan ng tulo yung girlfriend niya. Puta, yun na. Yun ang starter pack sa pagiging starter pack. Ikaw, Lawrence, happy ka ba para kay Michael? Oo naman. Para kay Michael, actually, honestly, pumogi naman din talaga yung objectively tinitingnan. Parang bagay naman. So, if that's what makes him happy, then good for him. Saka, if it will also reinvigorate his passion, malay mo, mas confident siya sa pag-perform niya, sa pag-rap niya, sa music career niya. Then, by all means, go Michael. Para at least rap na lang niya yung pangit, hindi na siya, no? Tangin na, galit ka talaga eh. Tito P, ikaw. Hindi, ang masasabi ko lang kay Michael, kung bakit dati pinag-uusapan ng ganito. Sabi nga nila, pag yung puno, hitik sa bunga, yun yung binabato. Exactly. Kaya natin binabato si Michael. Kung hitik na hitik. Kasi panalo ka sa buhay. So, pero sa akin, pero maganda, masaya ako na minamaximize yung kung anong meron siya. Although, yung dun sa part ng yung sa girlfriend niya. Kumbaga si Michael, sinuwerte sa tatay. Tatay niya si Manny Pacquiao eh. Ikaw pare, sinuwerte ka rin naman eh. Joey De Leon yung tatay mo. Ibang Joey De Leon. Ibang Joey De Leon. Peking Joey De Leon yung siya akin eh. Pero yun nga. Tayo na pwede na rin sana yung Joey De Leon na kidnapper eh. No? May pera din yun. Ayun nga. Naalala ko tuloy yung sa Red Scorpion, di ba? Kaya nagka-hit sa NBA yung tatay ko. Basta yung Joey De Leon, meron kang pagpipilian yung artista at saka yung terorista. Or yung tatay mo. Siyempre panalo ka pa rin naman sa tatay mo. Pero yun nga, ang sa akin, yung yung medyo sana, yung sa girlfriend ni Michael, talaga, legit yung intention sa kanya. Oo, hindi siya yung tinatake advantage. Sana true love talaga. Ikaw, Vin, anong masasabi mo sa kapatid mo, sa family mo? Kamusta ba pamilya nyo ngayon? Okay lang, eto, tabla yung so baka mag-retire na agad. Mauna pa mag-retire si Jemuel kaysa kay Manny kasi hindi siya nananalo. Ang ko niyan, di ba konsehal na siya eh. So parang kailangan, ang issue ko lang naman, kung pera niya, okay yan. Huwag niya lang gamitin yung pera ng bayan para pampayos ng ilong. Para kang bumili ng sobrang mahal na sapatos, tapos general ka ng pulis, di ba? No. So sapat na si Aimee. Tsaka magtiwala siya sa itsura niya, di ba? Mayaman siya, successful siya sa person. Di ba? Makakuha ka ng magandang girlfriend. Tignan mo si Atong Ang. Yan lang. Pero yung sa part ng konsehal, feeling ko naman yung ginamit niyang pera, mayaman naman si Manny para hindi siya kumurakot doon eh. Sure. Hindi. Pero kung maging senador man si Michael Pacquiao, hindi ako magugulat pag kumuha siya ng artista sa Viva Max para mag-ano. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode. Batiin lang natin yung mga kaibigan nating podcast, yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, 25% Podcast, kasama dyan si Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, Konichimates Podcast, si Masahiro Nyoka. Namimiss ka namin, Masa, mag-guest ka ulit. Mga patrons natin, si Cujo, Ulayo Sinpri, Kay Gandahan, Dar Almeda, Wilbert Asawa ni Beng, Darwin Bosuego, si Jimbo, Jason Bonsa, si June Magpuyo, si Aiser Patalen, si Marvin Lee. Sa taus-pusong pasasalamat sa hindi bumibitaw na Patreon natin. Walang iba, patron ng mga Patreon, walang iba si Miss Len Mackenzie. At syempre, what's up mga ka-freshness? So syempre yung mga ka-freshness, kung gusto nyo ma-check out yung mga freshness foodies natin, check out nyo lang The Freshness. Yan ang ating katulong sa pagpaya. Vin, may kailangan ka bang batiin or gustong pasalamatan?
Salamat sa mga nagdasal para sa akin dito sa Machong Chismisan. Hindi tayo nanalo pero next year and every year after, pagdasal nyo na pumasa ka ng bar. Pero ano ba? Next year muna, isa-isa lang. Tsaka try sa Tanas next year. Oh. Oo nga, Try natin. kay Buddha. Try natin. Tapos February 13, may show si James Caraan sa Brick Wall. February 14 naman si Roger Naldo. Kung wala kang gagawin sa Valentine's, doon ka sa Cellar, sa Century Park, diretso check-in, gawin niyo yung mga baby niyo doon. Yun lang. Thank you. Baka makasabay niyo si Michael. Ako sa Comedy Manila, pag si Roger ba nagpe-perform, pwede bang manghingi ng 20% discount yung mga bumibili ng ticket? Kasi Lawrence, sinong gusto mong pagpasalamatan, Lawrence? Gusto kong pasalamatan si Jello Bartolome. Taga Adidas runner siya. So nabigyan ako ng discount. Binilang ko yung wife ko ng latest race day shoes ng Adidas. So thank you, Jello. Ano pangalan? anong shoes yung kinuha mo? Adidas Adios Pro 4. Ano pangalan, Lawrence? Ano pangalan? Jello Bartolome. Yeah. Jello, Shout out tumatakbo sa'yo, din ako. Jello. Yan. Tumatakbo Adidas. kami eh. Adidas Adi user din Zero. ako. Adi Zero Then, for life. ano naman yun close friends and family. So, very close friend ko naman yan si Jello. Thank you, Jello. And Gusto rin mabuhay niya ang maging Adidas Jello. Runners. Gusto ni Makoy close din sila. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama po natin ang gwapong-gwapo na si Lawrence Bibar, na magiging gwapong-gwapo pag nagpa-LASIK na siya, saka pag nagpa-braces na siya, na lagi nagsasabi. Lord, please make my dream come true. At kasama pa rin po natin ang mahal na mahal natin at we're all very proud of Vin Buenaagua na lagi nagsasabi. Puta, naghang yata si Vin. Tapos na naghang pa. At kasama pa rin po natin, pinakamabangis, pinakamalakas na si Tito P na lagi nagsasabi. Honesty is the best. At ako naman po si Makoy Pare, your showbiz bro, na lagi nagsasabi. Lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Ay, teka, nagsara na tayo. Baka makahabol pa. Vin, na lagi nagsasabing, Ang tunay na macho, pogi at ganado. yan. At ako naman po si Makoy Pare, your showbiz bro, na lagi nagsasabi. Lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.